andito na naman si Uncle Tax. Ngayon, hinuhugasan ko na itong baboy at magluluto tayo ng kalderetang baboy. At nang natapos na hugasan, ako ay maghihiwa na ng bawang at sibuyas. Kaya malamang itong lulutuin ko na ito, makaparami na naman yung kain namin mag-asawa. At nang nahiwa ko na, ako ay magpapainit na ng kaserola. At nang okay na, ilalagay ko na itong mantika. At tapos na ito, igisin na natin itong sibuyas. At nang malambot na, ilalagay ko na itong bawang. At imekos-mekos na natin. Pag lumabas na yung mabangong aroma, ilalagay na natin itong baboy. Bago nga pa ng lahat, malugod akong bumabati na isang magandang araw sa aking barangay. Barangay Cabo, Cabanatuan City, lungsod pa rin ng Nueva Ecija. At ngayon, balik na tayo sa aking niluluto. At nang nahalo ko na, ito ay aking tatakpan muna. May nakalimutan pala ako kaya ilalagay ko itong margarine. At para sa ganun, mas lalong malinamnam yung ating niluluto. At eto naman yung mga ingredients na aking gagamitin. Carrots, patatas, rino, Edin cheese at sili. Bell pepper at hindi mawala itong peanut. At tara, templahan na natin. Maglalagay na ako dito ng toyo. Toyo ng asawa ko. Ayaw, lima! Susunod kilalagay naman itong pamitang durog at saka ang betchin. Kaunti lang daw at para hindi nakakahilo at ngayon imekos-mekos na natin. At nang natapos kong haluin, maglalagay na ako dito ng isang tasang tubig. At ito ay aking tatakpan at maghihintay lang ako ng 15 minutes. At habang hinihintay ko nga ang 15 minuto, ako ay maglulusaw ng gata powder. Lalong sasarap kasi ito pag mayroong gata. Fast forward tayo at nang lumipas na yung 15 minuto, ilalagay ko na itong gata. Kaya sa mga kababayan ko rito, gayahin nyo na itong luto ko. Tsak, maparami talaga ang kain nyo. Hindi na nga pala ako dito maglalagay ng tomato sauce. Ang ilalagay ko na lang ay tomato paste. Tansyahin nyo na lang para sa ganun hindi masyado maasim. At nang nailagay ko na, ito ay aking imemekos na. At ang isusunod ko naman itong peanut. Maglalagay na rin ako rito ng isang kutsarang rino. At ang susunod ko naman itong cheese para sa ganun mas lalong lumusaw. Kaya sa amoy pa lang ay napakasarap na. Maglalagay na nga rin pala ako rito ng kaunting patis. At syempre kaunting betchin lang para sa ganun hindi masyado nakakahilo. At nang okay na, imekos-mekos na ulit natin. Tatakpan ko lang ito at maghihintay lang uli ako ng 15 minuto. Obligado kasing halu-haluin para sa ganun di masunog yung ilalim. At nang tinikman ko nga ay medyo maasim kaya mag-add ako rito ng isang kutsarang asukal. May nakalimutan nga ako kaya ilalagay ko na ito, dahon ng laurel. At nang okay na, ito ay aking tatakpan ulit. At fast forward tayo at nang lumipas na ang 15 minuto, ito ay aking halu-haluin ulit. At nag-add nga rin ako dyan ng kalahating tasang tubig. At nang natansya ko na medyo malambot na, ilalagay ko na itong mga gulay. Maghihintay na lang ako dito ng 10 minuto at malamang ito ay luto na. At shout nga pala kay Ate Maricar Dayaw, ingat ka dyan sa iyong trabaho. At ngayon, balik na tayo sa aking niluluto at ito ay aking titikman na. Wow, wow, wow! Kasarap! Kalasa! At tinawag ko na nga yung misis ko at sabi ko sa kanya maghain na siya sa kutsyon hainan. At luto na nga itong kalderetang baboy. Ang una ko nga pinagsandok itong aking misis. At syempre, sunod na rin ako nagsandok na ulam. Kaya tara mga uncle, kain muna tayo. Kaya sabi ng misis ko rito ay napakasarap daw. Saktong-sakto ka ako at mainit pa ang kanin. Sa unang subo, napakasarap talaga. Dinamihan ko na nga rin pala yung luto ko para sa ganun may baon kami bukas sa aming trabaho. At syempre, nagbigay na rin ako sa aming ka-roommate. Share your blessing. Kaya hanggang dito na lang. Ito yung Uncle Tax. Ingat!